So hi guys, this video is for the awareness of everybody, especially sa mga user ng mga digital banks. And disclaimer, hindi ko naman sinisiraan yung mga digital banks or kahit na anong mga banks dito. Gusto ko lang i-share sa inyo para ma-aware din kayo. And ipo-point out ko sa video na ito si Maya kasi si Maya talaga yung nagbigay ng sakit ng ulo ko. So ito yung story niya guys. So 11 hours ago, kahapon to guys, nahiram ako ng 6,000 credit or pera dito kay Maya na 6,000 and then nilagay ko sa wallet ko. Alam nyo ba kung ano nangyari? So ito na siya, ikukwenta ko sa inyo. So ito yung nangyari guys, after 3 hours guys, so tingnan nyo, 3 hours yan straight is, nag-purchase daw ako nito, Google TikTok Live, Playjoy, ano pa ba yan? Meron pa, ipa-play. Eto pa guys, mga Riot Games Incorporated, Google Play, JPH. Actually, hindi naman ako nakapag-purchase niyan guys. And alam nyo ba, hindi din ako naka-receive ng OTP na nakapag-purchase ako nito. And tingnan nyo naman guys, kung hindi ba siya kaduda-duda. Kasi 3 hours ago lahat siya guys na purchase. Sobrang dami pa talaga ng ganito guys na nangyari. Sobrang dami pang transaction na ganyan hanggang sa naubos yung 6,000 pesos ko. Alam nyo ba, sobrang hindi talaga secure ni Maya Wallet guys. Alam nyo ba ano nangyari? Gumastos pa talaga ako ng 300 pesos regular load para tawagan sila sa landline nila. And alam nyo ba kung ano nakuha ko dun? Sabi nila magpa-court order ako and kailangan ko daw ng report. Ano ba yun? Yung sinasabi nila. So hindi ko naintindihan kasi nag-submit din ako ng ticket sa kanila guys, which is sa application nila. Alam nyo ba kung ano nangyari? Ito ipapakita ko sa inyo. So, di ba nakwento ko sa inyo na nag-report ako. So, nag-submit ako ng ticket sa kanila. So, binigyan nila ako ng case number. So, ito yung nangyari, guys. Ayan. Ito yung case number ko, 200166653. And then, nag-follow up ako ng concern ko dun sa application nila. So, nilagay ko yung case number ko na 200166653. At ang sabi, unfortunately, I couldn't find a case matching that case number and email address. And as you can see, sila naman yung nag-email sa akin nireplyan nila ako binigyan nila ako ng case number pero sabi nila wala daw. Tanga naman talaga 'di ba? Tingnan nyo, bot kasi yung sumasagot dito kaya hindi talaga reliable si Mai. And isa pa guys, eto pa, may ipa-flash pa ako dito sa inyo, ipapakita ko sa inyo. So, eto na yung pangalawang concern ko na sinabit ko din ng ticket sa kanila para ma-action na nila. Same concern pa din siya pero sinabi ko lang doon na higpitan nila yung security and protection sa account ko. So, ito yung case number na binigay nila sa akin, 200166716. So, ito yung sinabi, I found your concern. It's current status. So guys, this video is my part 2 video sa nangyaring Maya Digital Bank issue ko guys na nawala yung 6,000 pesos ko. And ayun na nga guys, 22 pesos na yung naiwan ko guys. Nakakaiyak talaga, nakakaproblema talaga itong si Maya. And then I'll show you the video kung yung screen recording ko guys kung paano talaga nagkaroon ng transaction yung Maya ko guys. So let's see. So ito na siya guys, I'll show you. Ayan, ito yung wallet ko guys and let's see the transactions. Ayan, July 7 siya guys, kahapon lang yan. As you can see, ang dami kong mga transactions na hindi ko naman ginawa. Ayan, pinurchase yan. Ewan ko sinong nag-purchase niyan. Ayan, ang dami. And then, as you can see guys, pare-pareho siya ng oras, 9:20 PM. And as you can see, July 6, ito yung 6,000 pesos ko kinagabihan kasi. Pagka July 7, ito na yung nangyari. Ayan, as you can see guys, 9:20 PM. Ayan, binlock ko na yung virtual card ko guys or online card ko pero still, nag-proceed pa rin yung mga purchases na hindi ko naman ginawa. And wala naman akong OTP na natanggap dito guys. So, unsecured talaga si Maya. So guys, this video is a part 3 video sa aking issue about Maya Digital Bank na nawalan ako ng 6,000 pesos and then ayun na nga 22 pesos na lang yung natira sa wallet ko and I'll show you kung gaano talaga kagaling ng ginawa ng mga masasamang tao na nag-hack sa wallet ko guys. And kasi wala akong natanggap na OTP pero may mga natatanggap akong mga transaction histories na nakapagbayad daw ako ng ganito, kesyo, ganyan. And I'll show you guys kung paano yun nangyari. Guys, as you can see, kahit nung June 12, ginanyan pa din nila ako. June
26, kinuhanan pa din nila ako. Every time guys na may laman yung wallet ko guys is kinukuha nila yung money ko na nag-purchase ako ng ganito, ganyan, ganyan. Ang dami pang mga incident na nangyari sa akin ito guys, pero kakaunti lang kasi yung mga perang nawala sa akin kaya hindi ko na lang siya, kiniber ko na lang. Pero ngayon hindi ko na talaga kaya kasi sayang naman yung 6K. Hiniram ko pa nga yung pera kasi kailangan ko, pero anong nangyari? In-scam pa din or na-hack pa din yung account ko kasi hindi secured si Maya.